A dog was recently treated for his wounds on his paws caused by extreme heat. To get some tips on how to take care of our pets amid the extreme heat, meron po tayong makakausap ngayong umaga. We have PAWS Executive Director Ana Cabrera. Good morning, Ana. Hi, good morning, Diego. Yes, Ana, baka naman you could share with us. Grabe kasi yung temperature. So, how can we make our fur babies more comfortable during this period? Alam niyo, laging tinatanong sa amin yan ngayon, ano? Pero ang lagi lang namin sinasabi is that if it's too hot for you, it's too hot for your pet. So, kung saan kayo ngayon na nagpapalamig, dun din ang pet ninyo. Kasi ayokong sabihin na sa air condition, dahil yung ibang tao walang aircon. Yung iba naman, nagbibintilador lang. Yung iba, ni walang ventilador. So, that's okay. Basta kung nasaan po tayo na nagpapalamig, doon na rin lang po yung alaga natin. Kasi kung ano yung nararamdaman natin, nararamdaman din nila, and mas matindi pa. Exactly. We'd like to warn also people na nag-aalaga ng mga pets na brachycephalic. Ito yung mga pango ng mga aso like pug, French bulldog, yung mga ganon, yung mga pango. Meron ding Shih Tzu na pango. Nahihirapan po silang mag-release ng heat. Pwede po silang mamatay. Kaya nga may mga sinasabi na, lalo na yung mga Siberian Husky, merong Alaskan Malamute, may mga nag-aalaga na ganyan. Dapat po handa sila ng naka-aircon. Kasi yan po ang problema sa mga breed na yan. I mean, kung mag-aano po kayo, mag-choose na mag-aalaga ng pure breed na medyo sanay at may mga breed-specific needs, then dapat po handa rin po tayong gumamit. You mentioned a few specific breeds sa mga aso, no, Ana. How about sa cats? Are there specific breeds na kailangan din special attention dahil nahihirapan mag-cope sa init? Well, may mga pure breed cats na wala silang balahibo. So, mas mas prone yan to sunburn kung nasa labas, ano? Pero yung our regular puspins or pusang Pinoy, ang general rule lang dyan is our pets need to be given access to fresh, clean water at all times. Okay. May mga naririnig kasi kami mga pet owners na sasabihin nila, ay hindi, binibigyan ko lang yan ng tubig at certain time. Hindi pwedeng at certain time. Dapat all laging available kasi hindi naman sila makakapagsalita talaga na nauuhaw na ako eh. So it should be there and it should be available and hindi dapat nadadarang sa init ng araw yung kanilang mga food bowls or yung lalagyan ng tubig. Oo. Pero Ana, recommended ba na i-shave na muna yung mga balahibo ng mga alaga nating aso at pusa, particularly yung mga makakapal talaga yung kanilang mga fur? Yan yung misconception na akala nila yung mga dogs nagsasweat through yung skin. Parang tayong mga tao, di ba, pag nainitan tayo, magpapa-tikli tayo ng buhok para yung batok natin ay humihinga, no? Hindi ganun yung aso. They sweat through their tongue and through their paws. So, kailangan yung tongue nila nakakapag-pant na ilalabas nila. Tapos yung paws nila is hindi, nakakahinga din kahit papano. So, yung pag summer cut is siguro nakaka-relieve ng konti kasi yung mga paws medyo mas na-expose. Hindi sila nabibigatan dun sa fur nila. Pero very minimal yan as compared sa yung tongue na nakakapant sila or nasa isang well-ventilated area sila in general. There's also a tendency na maligo or paliguan twice a day ang ating mga aso. We do not recommend that kasi may natural oils ang aso sa kanilang fur. Once a week is the recommended. The best one. Or just make the water available to them and sila na minsan sila na yung lumulusong eh. Like our shelter animals, pag may pool of water, sila na yung nagtatampi sa
Pero tanong ko lang, Ana, no, dagdag ko lang, paano ba natin malalaman na ang pet natin ay nakararanas na ng heat stroke? And also, kasi sinasabi nila, bago daw mag-heat stroke, may heat stress. Can you explain that to us po? Ang extreme panting ng ating mga pet, yung pag talagang naghihingal na sila, naglalaway, vomiting, nakikita mo na iba na yung hinga. I think most fur parents would know. Kasi ang normal na hinga ng aso or pusa is not the same as yung medyo nag-heat stroke na. Oh, parang panting na, super panting na gano'n. Oo. Super, extreme panting. Tapos, yun, naglalaway na, medyo nakatumba na, tapos hindi na masyadong responsive. And pag may mga ganyang signs, you have to bring the dog to a vet right away, and ang first aid dyan is lagyan ng damp towel dun sa mga areas na ng pet nyo, pero really it's that the pet has got to be taken to the vet right away. What's the situation like there po sa inyo sa POS, especially now na may mga kasama po kayo dyan na mga fur babies na sa shelter po ninyo? Kamusta po sila ngayon? Napakainit nga eh. Actually, yung mga caretakers, sinabi na namin na laging basain yung ground na malapit dun sa dog run 1 or dog run 2 para, tapos hino-host yung mga dogs para merong parang sprinkler system. Oo. Pero nalulungkot nga kami kasi yung pool namin nasira, yung pinagawang pool na mga over 10 years old. So nagli-leak na. So hindi man lang magamit yung pool talaga for the dog. You mentioned pool, no? Interesting. Is it safe to say na kung may opportunity siguro yung mga fur parents na dalhin din yung mga fur baby nila, yung mga dogs, not the cats, swimming? I'd like to clarify, ang pusa ba pwede rin mag-swimming with the fur parents? Usually, ayaw po ng pusa ng tubig. Wala pa ho akong kilalang pusa na mahilig sa tubig. And they generally don't like to go out kasi I'm a cat person. So alam ko, hindi kami rin sa POS, hindi kami masyado nagpa-fundraising event na may cats. Kasi ayaw talaga ng pusa na lumalabas. They're more of homebody. Bihira lang po yung mga pusa na gusto lumabas anywhere, whether beach or mall, ayaw talaga nila. So what's important lang? Aso talaga. So what's important is if you're for a parent, at least may access to a decent, kung wala ka man lang aircon, at least kung wala ka sa bahay and you're leaving them behind, may electric fan sila, and tapos yung clean bowl of water na papalitan every now and then. Oh yeah, every day ang palit po ng water. Alright, sige, maraming salamat po sa inyong oras for today. Thank you so much po, Executive Director Ana Cabrera.